Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin yung May 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Madami kayo energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Gawin nyo lang guide to ha, kasi kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Para kay Aris. Uy. Dami ah. Yan natin. Ang ganda. Uy, there's a lot. Maaari may mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or ikaw ang magbibigay ng pagmamahal. Andito rin yung hahalimuyak ka. Ibig sabihin, mapag-uusapan ka. Okay, you will be shine. New creative ideas, new venture, or a fresh start. May mga bagay o sitwasyon na mag-uumpisa or magsasucess sa buhay mo. Mga idea man yan sa nakita ko dito, or something new journey, ganyan. Mga bagong venture o bagong pagtahak sa isang sitwasyon sa buhay mo. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Yan, may mga tao na maaring may konting stress, siyempre, ma-anxiety ka rin, may mga alalahanin ka na maaring kasi may mga tao na hindi magiging maganda ang pakikitungo sa iyo or hindi magiging maganda yung thinking sa iyo, no, nito mga tao na to. Kaya maaring ito o mga sitwasyon to ha, maaring ito is makakapagbigay sa iyo ng anxiety and depression o pag-aalala. Yan. March also is a 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Or this March, maaari ito is birthday mo, o kaya sa iba sa inyo is may mga magaganap o mangyayari na kung titingnan ko kasi siya is medyo may lungkot, no? So nakita ko siguro may mga pinagdaanan ka o may mga pagdadaanan ka na malungkot. So nakita ko dito. Maaring ito yung sitwasyon na maaring makapagbibigay sa'yo ng lungkot. Sila, yung mga tao na ayaw ka o hindi ka gusto o kung ano mang masasabi nila sa iyo, no? Psychic ability, trust your intuition. This is a time na maaring iba sa inyo is magtatrust na kayo sa intuition nyo, susundin nyo yung intuition nyo. Yan. Yung iba sa may mga psychic ability kayo. Mag-ingat kayo when it comes sa mata, no? Nandito siguro yung sitwasyon na may mga tao rin na nakatingin sa iyo, ibig sabihin. Kung nandito si Vulture tsaka yung March, may mga taong titingnan kanila. No, maaring hahanapan ka nila ng mga mali mo, hahanapan ka nila ng mga kapintasan mo, ganyan. And also, ingatan mo yung mata mo, iba sa inyo, baka naglalabo na yung mata, mapuwing kayo, or something happen into your eye. Mamaga, makagat ng lamok, makagat ng langgam, mga ganyan. Or magka-sore eyes, kung ano man yan, no? Ring, marriage will take place, either romantic or a business. Yung iba sa inyo, kasi nahandito sa iba sa inyo siguro related to a love, maaaring may makikilala kayo na tao na magbibigay ng pagmamahal sa inyo. Sa nakita ko dito, there's a commitment, no? Sa iba sa inyo, kasi nahandito si Sunrise, yan, and maaaring ito is related to your business, no? Sa nakita ko dito, maaaring mga new ideas or new fresh start or any creativity man yan sa nakita ko dito or a business, yan, mga goal to sa nakita ko dito. Sa iba ha, sa iba is a love, kasi dito rin si love sa nakita ko dito. And also we have the Vax, you will receive a gift. Ibig sabihin, may marireceive ka na regalo, may marireceive ka na pagmamahal, may marireceive ka na pagpapahalaga. Yan, nakikita ko dito. May mga commitment ako nakikita sa'yo, no? Commitment of love, ideas, goal, fresh start, pag may uumpisahan ka, ganyan. Gift, yan, may mga marireceive ka raw. Congrats kung saan mga aspeto ng buhay mo to. Tingnan natin na yung energy. Energy ni Aris.
Photo Universe. Ano pa magaganap? Ano mangyayari? Ano pong ano? Okay. Ang energy mo, 1 to 15, siguro yung iba sa inyo is may mga sitwasyon na magkakaroon ng dissatisfaction, no, sa nakikita ko dito. Kasi may mga sitwasyon na gusto mong ma-achieve eh. May mga sitwasyon na gusto mong ma-fulfill, no, ang nakikita ko dito. Pero, hindi man siya ganun ka-fulfillment o hindi man ganun ka-success yung sitwasyon na yun dahil gusto mo yun eh, no. Ang nakikita ko dito, may konting pagbabago lang sa sitwasyon. May mga konting pagbabago mangyari sa mga gustong ma-achieve o gusto mong ma-receive na situation o success man yan o any situation na hinihiling mo, no, may konting pagbabago. Kaya siguruhan dun ka sa sitwasyon mo na either dissatisfaction or naghihintay ka, no, sa isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na maaring yung iba sa inyo also energy mo is you feeling stuck, ganyan, o you feeling makakaramdam ka ng pagka-boring, ganyan, sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Hindi naman lahat, hindi naman kayo lahat, pero may mga bagay. Pero with the Nine of Cups and the Ace of Cups, ibig sabihin, hindi man to mangyari this month of May, magaganap, maghintay ka lang. You need to be patient kasi, no? Kasi magaganap yung hinihiling mo dito sa nakikita ko dito. Yun. Iba sa inyo is, yun nga, may mga rejection ako na nakikita sa mga kahilingan, no? Kasi may konting pagbabago magaganap. Yun nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, kasi may konting may mga konting problema sa iba, no? May mga konting problema sa mga gusto mong ma-receive o gusto mong ma-fulfill this time sa nakikita ko dito. Siguro may mga konting dapat mo i-change sa nakikita ko dito para ma-fulfill mo na talaga yun, no? May konting changes happen o kailangan mo i-change yun. Yan. Nagkaroon ng mga rejection, no? Rejection, ganyan. So, nakita ko dito. There's an offering. Ako nakikita. Sa iba sa inyo siguro offering of new love. Sa iba sa inyo, yan. Na maaring may tao dito na mag-offer ng love or there's a person here na maaring this is a past person na maaring magkaroon ng communication sa'yo at gusto niyang muling buuin yung foundation na nawasak in the past. Or maaring ikaw ito. Maaring makaka-receive ka ng text message sa kanya or marireceive mo. O ikaw ang kukunin. Anong parating? Okay. Ano pong sunod nito? Ano nang ano? Universe, ano kasunod nito? Tanungin ko ha. Nyak. Wala pa rin. Kahit anong gawin ko. Okay. Ang parating sa'yo, parating sa'yo, dami mong sword, oh. Ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga lack of control situation. Ako na nakikita sa'yo dito. Siguro may mga iisipin ka o gusto mong planuhin pero lack of control ka doon. Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito, parating rin sa'yo, meron daw tao dito
na maaring ma-disappoint ka sa kanya or hindi ka maging masaya sa sitwasyon, maaring makikipag-usap sa'yo, na itong tao na to may pagkasinungaling siya, no? Sa nakikita ko dito. May pagkasinungaling ito, and then, ang nakikita ko sa kanya, paniniwalain ka niya. May tao na paniniwalain ka niya sa gusto niyang sabihin sa'yo. Yun ang nakikita ko. May tao na maaring magsinungaling ito, no? Sa nakita ko dito. And also, sa iba dito, may tao na maaring bastusin ka, mabastos ka, o may tao na magiging very defensive, or ikaw ang magiging very defensive, ganyan. Or maaring may tao na ayaw makipag-usap sa'yo. I-ano natin, vice versa natin. Yun na nakikita ko dito. And then also, may magiging, maaring ikaw or someone is magiging very paranoid, no? Sa nakita, maaring thinking for a paranoid. Alam mo ba, grabe naman itong si Aris, napaka-ano naman, mga ganon. Yung hindi naman, yung ang lately, ang small things, pero sa kanya big things na yun. Kumbaga, may siguro pagka-exaggerated. May mga tao o may tao na magiging ganun sa iyo. Exaggerated siya. Or siya or sila, no? Yun ang nakikita ko, mag-exaggerated sila sa pag-iisip against sa'yo. Or ikaw ang mag-iisip nito, ha, sa nakikita ko dito. Nahandito rin yung sitwasyon na maaaring may mga pagsiselos, or may taong aabuso sa'yo, or ikaw aabusuduhin mo yung sarili mo, maaaring ganun. No? Or may pag-aabuso. May abusado. Magkakaroon, sana hindi ikaw yun, no? Sana hindi ikaw yung point na magiging pabago-bago yung isip. May mga sitwasyon na magiging pabago-bago yung pag-iisip mo. Kaya nung sa nakita ko sa iba. There's a hardship, o may lungkot. Sa iba siguro, financial problem, or there's a hardship situation happen sa buhay mo. Pero nakikita ko dito, may pagbabalik. Ibig sabihin, you need to go back to the basic. Ibig sabihin, meron kang sisimulan o may sisimulan kang muli dito sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. May pagsisimulang muli o may sisimulan ka na. Tingnan natin ang dapat iwasan. Alam mo dito, sa nakikita ko, di ba sumundot pa ako? Kasi may nakita ako, may mga cancel and delay kasi ako nakikita sa iyo, May mga cancel and delay. May mga self-doubt, parang there's a situation na nabibiing held back ka sa nakaraan. Sa nakikita ko dito, may mga indecision situation ako nakikita sa iyo dito. Siguro may mga plano ka na hindi ka pa decide na gagawin mo ba to o gagawin ko yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga ganon. Lack of planning, lack of idea, ako nakikita. Sana walang taong mambastos sa'yo dito, no? Yun lang. Yun lang ang nakikita ko dito. Sana wag. Sana wala. Or may mga hindi sila magandang sabihin sa'yo, o may taong hindi magandang sasabihin sa'yo. Dapat iwasan ni Aris. Uy, nalo yung card, Kailangan. Okay. Ano pong ibig nyo sabihin? Okay. Thank you. There's a loss. Malulungkot ka raw. May mga unexpected blow of emotions happen sa buhay mo. Ganun. Hindi naman siguro kay lahat kasi general to. Okay. Basta lungkot. May lungkot ako nakikita. Maring ikaw is iiwas or someone is iiwas sa'yo or iiwasan ka niya. O halimbawa, nag-text ka o gusto mo makapag-usap sa isang tao, iiwasan ka niya or iiwasan mo siya. Vice versa natin. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon na malungkot or hindi ma-accept yung mga nangyari na ganun. Kumbaga nangyari na yun. Yun ito, accept na lang. Iwasan mo din yung
yung isang sitwasyon na hindi ka makapag-move on, o iwasan mo yung isang sitwasyon na ma-stagnant ka o matakot ka sa mga pagbabago o i-end mo yung bagay o sitwasyon sa buhay mo. Iwasan mo din yung takot. Yan, iwasan mo makaramdam ng takot sa mga tatahakin mo this time o sa mga pagsubok na darating sa'yo. Ayan. Iwasan mo rin is not to focusing more to your stability, to your work, to start a new beginning, ganyan. Yun. Iwasan mo yung mga bagay na kailangan mo munang pag-aralan bago mo aksyonan o bago mo i-pursue, no? Sa nakikita ko dito. Yun. And then also, iwasan mo din yung hindi mo mabalanse yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo, pera man yan, relationship man yan, pakikitungo man yan, ganyan. Sa nakikita ko dito. May marireceive kang ng gift dito, sa nakikita ko dito. Yun ang mga dapat mong iwasan. Try to make it balance, no? Yung lahat, yung kinakain mo, yung iniinom mo, yung pera mo, yung goals mo, yung pakikitungo, ganyan. Lahat. Trust your intuition ito. Tingnan natin ang iyong love. Yung na kailangan umiwas ka sa mga tao na makapagbibigay sa'yo ng lungkot, umiwas ka na. Love is a lot. Ikaw, sarili mo, kapatid, magulang, karelasyon, kaibigan. Okay. Ano pong pwede ko malaman? Okay. Okay. Okay, when it comes to a love, may tao dito na magkahiwalay man kayo o magkasama man kayo nitong tao na to. So nakita ko ito, isa sa inyo is nag-quit na sa relationship na to, no? Maaaring iba dito nagkahiwalay na. Yun, nag-move on na. Kumbaga kasi why? Naaring isa dito is naging matigas ang ulo or handoon yung naging irresponsable, handoon yung sitwasyon na walang desisyon sa buhay, kumbaga, or hindi mo nakita yung pagdidesisyon sa future, kumbaga, gano'n, no, sa iba sa inyo, o kaya, yung hindi mo nakitaan mo na siya na hindi pala, ito yung magiging future ko, yung mga gano'n. Kumbaga, nag-quit na, no, sa nakikita ko dito. Or kung kayo magkarelasyon ito, maaaring doon na rin yung sitwasyon na isa sa inyo talaga matigas ang ulot, irresponsible. Maaaring nagkaroon ng third party sa iba, no? Sa iba sa inyo. Kung nagkahiwalay, kung magkasama kayo nito, wala andun yung, drain ka dito Actually, alam mo sa sarili mo kung sino siya. Alam mo sa sarili mo kung ano tong relasyon na to. Sa nakikita ko dito. If you're in a relationship, alam mo sa sarili mo na ganun, pero pinipilit mong ayusin o pinipilit mo pa rin maging stable yung sitwasyon kahit na alam mo nahihirapan ka. Dumarating ka na lang sa situation na sa sitwasyon na ikaw yung nag-quit Ikaw yung okay, fine, sige, admit ko ako na yung mali, ikaw na yung tama, mga ganon. Parang ina-accept mo na lang na ganon talaga siya. Pero nasa sa'yo yun, no? Kung kayo is sa magkakahiwalay kasi, sa nakita ko dito, yung isa talaga nag-move na. As in, tinapos na niya tong relationship na to. Yung nakita ko dito. Kung kayo single, sabi dito, mag-focus ka lang daw muna sa goal mo tsaka sa mga plano mo. Kasi may darating na tao sa buhay mo. More on patient, sabi dito. Pero may darating daw sa buhay mo. Pero hindi pa sa ngayon sa nakikita ko dito. Kasi sa ngayon is you are more on focusing into your business, stability, trabaho, work, ganyan. Sa nakita ko ito. Nandito yung pagtahak,
ng bagong journey sa buhay mo. Sa nakikita, may umpisa ka bang new project? Parang there's a new project ako nakikita sa'yo. Business project, parang gano'n. May mga sisimulan ka raw sa buhay mo this time. Iyon ang iyong love. Good luck sa love mo. Pero nakikita ko ito may union, no? May tao na gusto makipag-union o gusto makipag-ayos sa'yo. Dito, sa love. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Aries is 1 to 15. Bakit po? Ano po mangyari, universe? Sana hindi kayo naloko sa pera. Siguro, yung iba dito maluloko kayo sa pera o naloko kayo sa pera. Sana hindi Or madadaya kayo. When it comes to your money, sa nakikita ko dito, siguro dumating ka sa point na misalignment ka when it comes to your money, no? Hindi naging maganda yung pagpapatakbo ng money mo. Maaring ganun, o kaya maaring may mga hinintay ka, o may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past. Sa ngayon, sa nakikita ko sa'yo dito, is makaka-release ka na raw, o makaka-escape ka na sa frustration mo when it comes to your money dito, sa nakikita ko dito. Or maybe you're thinking, no? Sa iba dito, maaring nag-iisip ka na sana ganun, universe, sana ganyan, sana ganyan. May mga will-wisher ka na iniisip maari. Pero nakikita ko dito is makaka-release o makaka-escape ka na doon. Kumbaga magkakaroon ka na ng mental strength or magkakaroon ka ng clear mind or you have an idea na this time na magkakaroon ka ng mga bagong pagpaplano, mas more ka na siguro magiging aware when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo kasi you learn from the past, ganyan. Siguro handin yung sitwasyon na mag-iipon ka na. May mga achievement naman ako nakikita sa iyo dito. Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor and success sa iba, sa inyo, no? Dito sa nakita. Kung dati is imbalance ka at hindi naging maganda yung situation mo, ngayon you take it action na itatama mo na yung mga mali mo sa buhay mo this time. Sa nakikita ko to. Kasi may mga bagong pagpaplano na ako nakikita sa iyo. You're entering to a new, kumbaga, andito na sa pagkakaroon mo ng pagbabalanse dito. Andito na rin yung successful at magkakaroon ng mga enlightenment or magkakaroon ng mga material success or recovery also. May mga recovery happen sa buhay mo this time. Kumbaga is a freedom from a situation na naging mahirap. Any opportunity pa kay Aries? May makikipag-communicate sa iyo, oh. Maaaring makaka-receive ka ng text message or ikaw magte-text, sa isang tao na nagkaroon ng distansya sa iyo or a person who is in a distance. Maaaring kapatid mo, maaaring dati mong karelasyon, ganun. O maaaring kasama mo sa trabaho. Magkakaroon ng communication. Maaaring makareceive mo ng text or communication dito sa tao na to. And also, parating sa iyo, there's an offering. Ako na nakikita dito. There's an offering na maaring may tutulungan ka o may taong tutulong sa iyo. Ako nakikita. Iba dito offering of an opportunity to. Yan, maaring may mag-o-offer sa iyo na panghabang buhay na stability. Itong nakikita ko, no, sa iba sa inyo, ganyan. Yun. And then also, parating sa iyo,
maaring hindi ko alam kung ikaw ang mag-offer or someone's offering or may tutulungan ka when it comes to a traveling. May sinasabing traveling ako nakikita dito. Yun. Baka may pag-iisipan kayo na traveling or you have a travel, ganyan. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo, you will go to the flow of a situation na meron ka na magaganap this May 1 to 15. Sana tama, no? So nakita ko dito. Mag-go to the flow ka raw, ganyan. Kumbaga, magiging maganda yung takbo ng 1 to 15 ng iba sa inyo. Magiging maganda yung takbo niya. Magiging calm, ganyan. Tingnan natin ang advice. Universe, ano po advice mo kay Aries? Ano? May mga sitwasyon na na hindi mo pa kayang i-let go. Hindi mo pa kayang i-end, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga tension na hindi pa totally tapos sa'yo. Okay. May magpapa-dental clinic ba? Ang nakikita ko sa'yo dito, ang advice kasi nakita ko ito, may mga sitwasyon na wala kang magawa, hindi mo ma-end, may mga tension na hindi pa tapos, may mga sitwasyon na maaaring mapagod ka, ganyan. May mga sitwasyon na gusto mong gawin pero hindi mo magagawa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, ha? And also, the advice is you need to move on, to let go, something to your life. Kailangan sa'yo is transformation. Kailangan sa'yo is something must be let go. Kumbaga, you need to release or leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Follow your heart in a good. I-follow mo, be creative, and also i-follow mo yung idea mo. Yun na nakikita ko. And also, ang sinasabi dito is you need to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Yun na nakikita ko dito, yun. And then, getting away with something into your life. Ibig sabihin, kung may mga tao, o vice versa, may mga tao na hindi na nagpapanggap o mangliling lang, kasi may pangliling lang. May tao na paniniwalain ka niya. May tao na hindi makatotohanan ako nakikita, ha. Kung umiwas ka lang daw doon sa mga tao na yun, no? Sinasabi dito. Yun. Umiwas ka sa mga tao na iwasan mo rin yung pagiging moody if ever na magkakaroon ka ng moody type or mga tao na magiging moody, umiwas ka na lang doon sa nakita ko dito. Yung follow your heart dito. Kumbaga, sundin mo yung nararamdaman mo. Kasi, ikaw lang nakakaalam ng tama at mali para sa'yo. May namimiss ka ba? Parang nahadon ka sa nare-revisit mo yung ikaw or someone is maaaring nare-revisit mo yung the past situation na magagandang naganap o nangyari sa buhay mo. Maaaring past relationship, mga past na naging, maaaring mga tao na kaibigan mo, mahalaga sa'yo, magulang mo, anak mo, basta mga tao na naging parte ng buhay. Maaaring mariremanizing mo yun o mamimiss mo o maaalala mo sila. Yun na nakita ko. Arigato namaste. God bless.